Meanwhile, several areas in Metro Manila have suspended face-to-face classes on Monday, today, due to PAGASA's forecast of a heat index, possibly reaching 46 degrees Celsius. To get more updates on the weather, we have with us Veronica Torres from PAGASA. Veronica, good morning. Hello, good morning, and sa ating mga taga-subaybay rin. Yes, Veronica, nakita natin yung mga pronouncements ng PAGASA, yung forecast for today's heat index, no? Ano po ang mga parts of the Philippines na makakaranas ng matataas na heat index? Yes po, base nga po sa forecast kahapon, ang mga matataas na heat index, yung posibleng umabot ng 46 degrees Celsius sa Metro Manila, sa Science Garden, pati na rin sa may Clark Airport sa Pampanga. 45 degrees Celsius naman posible sa CLSU, Muñoz sa may Nueva Ecija naman po. Having said that po, Miss Veronica, ito na po ba ang hudyat ng pagdedeklara ng PAGASA na dry season na po talaga tayo ngayon? Sa ngayon naman po ay amihan season pa rin naman po tayo, pero ito ay isa sa mga nakikita natin na possible na pwede natin tingnan sa pag-terminate ng amihan. Pero more on, titingnan pa rin yung epekto ng amihan kung makaka-apekto pa rin ba ito sa ilang bahagi ng bansa natin. Pero most probably po, parang a week from now or 2 weeks from now, nakikita po ba natin yung pagdedeklara ng dry season na? Opo, not-ruled out po yun, lalo na every second or usually second or third week ng March nagde-declare ng dry season. Usually ba, Veronica, para at least ma-educate lang natin viewers natin sa magsisimula maramdaman ang init ng panahon? Usually ba sa northern areas or sa bandang central? Opo, so yung mainit na lugar ay pwedeng maramdaman sa kahit na anong parte na ating bansa. Depende sa magiging mga weather conditions nila kung higit na magiging mainit ito. Okay, pero so walang rain na walang ulan na maasahan natin kasi madami nagpa-plan ngayon ng mga summer vacation nila eh. Actually po, kahit po na mainit yung panahon, kapag mainit nakaka-form pa rin tayo ng mga thunderstorm clouds o mga cumulonimbus clouds. So kahit mainit yung panahon, may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon ng gabi. However, kapag reach ng high pressure o extension ng high pressure area, yung weather system na makaka-apekto sa atin, ayun yung less chances na mag-form yung mga clouds, so less chances po ng mga pag-ulan. Ayun po. Today nga po, kasi may ilang mga eskwelahan ang nagdeklara po ng mga online classes dahil daw po sa posibleng pag-init ng panahon ngayon. Mga anong oras po yun at saka ano po yung mga pinakamainit na temperatura na mararanasan po natin today? Sa ngayon po, yung mainit na temperatura, usually nararamdaman natin yan. Posibleng maramdaman as early as 12 noon. And pwedeng umabot ng mga 3 p.m. to 4 p.m. Although usually hanggang 3 p.m. lang. Yung sa heat index na kung sa yung mararamdaman nating init, posibleng umabot ng 46 degrees Celsius. Pero yung air temperature naman na base sa ating forecast, ngayong araw ay posibleng 24 to 33 degrees Celsius. Ito pong 24 to 33 ay air temperature lang. Hindi po ito, iba po yung sa heat index. Okay. Ngayon po bang March, meron kaming mararamdaman ng mga pag-ulan at saka which areas po yun if ever? Po actually, sa buong bansa naman, posible pa rin yung mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. And then kung in terms of bagyo naman, 0 or 1 yung posible pumasok or mabuo sa ating PAR. Yan, Veronica, any tips or reminders sa publiko na ngayon, medyo nakikita natin sa forecast nyo, may mga sunod-sunod na araw na matataas na mararanasan ng heat index? Opo, tama nga po kayo. May mga matataas tayong heat index na posibleng maranasan. So sa ating mga kababayan, ay kung maaari ay manatili na lang tayo sa ating bahay. Kung hindi naman natin kailangan lumabas, lalo na tuwing tanghali, laging uminom ng tubig rin po. At yung mga outdoor activities, bawasan po natin sana. Alright, thank you for your time, Veronica Torres. Salamat po.